Magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Luisa. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan namin ng aking kaibigan na si Wenda. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na kainan o karinderya. Dumating ang araw ng kaarawan ng aking amo, kaya naman nagkaroon ng kaunting handaan. Inayos pa namin noon ang mga mesa at upuan na gagamitin ng mga bisita. Hindi naman karamihan ang dumalo. Halos mga kamag-anakan lang niya iyon ng aking amo. Pero masasabi kong masaya naman. Mga ilang saglit pa, natanaw kong dumating ang isang buntis. Siguro mga nasa 6 o 7 buwan na iyong pinagbubuntis niya. Dahil may kalakihan na rin. Umupo siya sa may bandang dulo na pwesto ng mga mesa. Malapit ako sa kanya at tinanong ko kung ano ang nais niyang kainin. Subalit umiling lang siya. Hinihintay pa daw niya muna ang kanyang asawa na pinsan naman ng amo ko. Ngumiti naman ako at tumango at saka bumalik na sa trabaho ko. Mga ilang minuto pa siguro ang nagdaan ay isang lalaki ang pumasok sa bakuran ng bahay ng amo ko kung saan ginaganap ang handaan. Hindi siya pamilyar sa akin. Napaisip ako noon na baka bago lang siya roon sa lugar namin. Hinayaan ko lang noong una dahil tahimik lang din naman at nakaupo sa isang mesa na malapit lang din sa inuupuan ng babaeng buntis. Ilang saglit pa, napansin ko na maya't maya ang lingon niya sa buntis na babae. Noong una ay hinahayaan ko lang dahil baka may asawa rin siyang buntis. Ngunit nang makalaon ay tila iba na ang titig nito sa babae na iilang na rin dahil kakatitig sa kanya ng lalaki. Dahil doon ay lumapit ako sa amo kong lalaki at itinuro ang hindi pamilyar na lalaki. At napapansin kong kakaiba rin ang kilos nito. Subalit bahagyang napatawa lang ang aking amo. Ikaw talaga? Kung ano-anong iniisip mo. Hayaan mo lang yon. Siguro ay kasama lang siya sa isa sa mga bisita ko. Nabuti pa ay bumalik ka na doon at magkain ng mga pagkain. Ang sabi ng amo ko sa akin. Tumango na lang rin ako at bumalik na sa aking ginagawa. Habang naghahain ng pagkain, napansin ko na namang tumayo ang lalaki at lumapit sa buntis at tumabi ng upo rito. Umusog ang babae. Ngunit panay dikit pa rin ng lalaki na animoy asawa niya ito. Pinagmamasdan ko lang sila. Ano ba? Rinig kong pasigaw na sabi ng buntis. Paano ba naman kasi ay panay ang himas ng lalaki sa kanyang tiyan na parang ito ang ama. Mabuti na lang din at sa may bandang dulo sila at may kadiliman rin ang kinaroroonan nila. Kaya't hindi sila masyadong naririnig ng mga iba pang bisita. At sa nakita kong iyon, ay hindi na ako nakapagpigil pa at lumapit na ako sa kanila at inawat ang lalaki. Pagsabihan mo nga yung lalaking yan, nakakabastos na eh. Sino ba yung mukong na yan? Inis na sabi ng babaeng buntis nang lumapit ako sa kanila. Sir, wag naman pong ganyan. Wag naman kayong mangbastos. Kanina ko pa napapansin na kakaiba ang kilos nyo. Kung manggugulo lang kayo rito, umalis na lang kayo. Matapang kong sabi, habang katabi ko ang babae. Ako manggugulo? Bastos? Gusto ko lang namang himasin yung bata sa tiyan niya eh. Masama ba yun? Ang problema kasi sa inyong mga babae, masyado kayong mga pakipot.
Ang sabi ng lalaki na halatang galit na. Dahan-dahan na rin itong naglakad palabas ng bakod habang nakatingin pa rin sa amin. "Salamat ha," ang sabi ng babaeng buntis na humarap sa akin. Ngayon ko lang napagtanto na halos magkasing edaran lang kami. Wala iyon. Sige na, babalik na ako sa trabaho ko. Ay teka, yung asawa mo pala, hindi pa ba dumarating? Tanong kong muli sa babae. Wala pa nga eh, pero siguro papunta na yun rito. Ngumiti na lang ako at bumalik na ulit sa ginagawa ko. Nagpatuloy pa ang handaang iyon hanggang sa sumapit na ang 10:10 ng hating gabi at isa-isa na ring nagsiuwian ang mga bisita. Pinauwi na rin ako ng amo ko. Naglakad na lang ako dahil malapit na rin lang naman ang bahay namin sa bahay ng amo ko. Wala na ring mga dumadaang tao. Nakaramdam ako ng kilabot nang biglang humangin kasabay ng paggalawan ng mga dahon. Naalala ko tuloy ang kwento ng mama ko noong makaranas siyang habulin ng aswang habang siya'y naglalakad ring mag-isa. Kung ano-ano na ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling iyon. Na baka may aswang rin na nagmamasid sa akin at baka hindi na ako makauwi ng buhay. Lalo pat madilim na rin sa nilalakaran ko. Wala ring buwan na magsisilbing liwanag ko sana sa dinaraanan ko. Pero mabuti na rin yon kesa naman bilog ang buwan. Kapag ganoon raw ay naglalabasan ang mga aswang. Tanging ilaw lang ng liter ang gamit ko para makita ang daan. Sa pagpatuloy kong paglalakad, nagulat ako nang makarinig ng isang sigaw. Sigaw ng babae. Siguro ay nanggagaling iyon sa unahan pa ng nilalakaran ko. Humihingi ito ng tulong. Nang makarating ako doon, kita kong hinahabol ng isang nilalang na mabalahibo ang isang babaeng buntis. Hindi ko man iyon masyadong maninag dahil madilim ang paligid, ngunit alam kong iyon ang buntis sa kainan kanina. Tulungan mo ko. Ramdam ko ang panginginig ng boses niya. Hawak-hawak niya ang balikat ko. Tumakbo kasi ito papunta sa akin. Naawa na rin ako sa kalagayan niya. Hinihingal na siya sa kakatakbo. Alam ko rin kung ano ang pakay ng aswang na iyon. Umalis na tayo rito. Hinila ako ng babae palayo doon. Nagpaubaya na lang din ako at tumakbo na kami pabalik. Pabagal ng pabagal ang kanyang pagtakbo dahil ramdam kong pagod na siya. Hanggang sa tuluyan na siyang bumigay at napaupo na lang sa damuhan. Umalis ka na. Tumakbo ka na. Humihingal na sabi nito habang hawak ang tiyan niya. Hindi ako makapaniwala. Hindi naman niya ako kaano-ano, ngunit nagawa niyang sabihin iyon na umalis na ako roon at iwan na siya. Dahil doon ay mas lalo lang akong nagkaroon ng lakas ng loob na tulungan siya at makaligtas kaming pareho. Naghanap ako ng bagay na pwede kong ipanglaban sa papalapit ng aswang. Hanggang sa makakita ako ng isang matigas na kahoy na may matulis na dulo. Kinuha ko iyon at hinawakan ng mabuti. Pumwesto ako sa harapan ng babaeng kasama ko at hinintay ang papalapit na aswang. Natatakot man ako, ngunit nilakasan ko ang loob ko. Napalunok ako ng laway nang makalapit ito sa amin. Halos nais ko nang himatayin ng mga sandaling iyon dahil sa sobrang takot. Mabalahibo ang buong katawan nito at may malaking bibig na tumutulo pa ang laway at mga mapupulang mata. Mahaba rin ang kuko nito
na animoy ilang buwan nang hindi nagupitan. Umalis ka riyan. Wika ng aswang at umaangil ito. Hindi. Ikaw ang umalis. Kilala kita. Ikaw yung lalaking nasa kainan kanina. Wala naman kasi akong ibang mapaghinalaan, kaya't nasabi ko iyon, kahit wala namang kasiguraduhan. At dahil yata sa sinabi ko, ay mas lalong itong nagalit. Doon ay lumakas ang pakiramdam ko na baka siya nga iyon. Akma na sana akong lalapit sa kanya upang tusukin siya ng matulis na kahoy na hawak ko, ngunit nagulat ako nang itulak niya ako palayo. Bumagsak ako sa damuhan at nabitawan ko ang kahoy na hawak ko. Nahihirapan na akong tumayo. Masakit ang likod ko dulot ng pagkakabagsak. Pero hindi ako pwedeng mapanghinaan ng loob. Ang aswang na iyon ay alam ko ang kanyang pakay. Ang makuha ang bata sa sinapupunan ng babae. Alam ko namang iyon ang habol niya. Pilit akong tumayo at hinanap ang kahoy na hawak ko. Pilit akong tumayo at hinanap ang kahoy na hawak ko kanina. At salamat din dahil nakita ko iyon kaagad. Dali-dali akong tumakbo palapit sa kanya. Nang makita kong susugurin na ng aswang ang babaeng kasama ko. Mabilis akong lumapit doon at walang pag-aalinlangang ibinaon at tinusok ko ang matulis na kahoy sa likod ng aswang. Napasigaw ito at bahagyang napalayo sa babaeng buntis. Halatang nasasaktan ito. Sinamantala ko na ang pagkakataong iyon upang makaalis doon. Inalalayan kong tumayo ang buntis. Naramdam kong natatakot pa rin. Magkasabay kaming umalis sa lugar na iyon at humingi ng tulong. At nang dahil sa nangyari, ay nagturingan kami bilang matalik na magkaibigan. At parati siyang nagpapasalamat na iniligtas ko siya. Ngunit para sa akin, iniligtas naming dalawa ang isa't isa. Hindi man naging sigurado kung napatay ba namin ang aswang, ngunit isa lang ang alam namin doon. Iyon ay nakaligtas kami sa peligro mula sa kamay ng halimaw na aswang.